The greatest barrier to ministry is not lack of opportunities, it is often an unavailable heart. Nakita po natin? Meron pong mga tao, meron pong mga Kristiyano, hindi po nakakapaglingkod sa ating Panginoon, not because they don't have the opportunity, not because they don't have the ability and the resources to do it. Oftentimes, the main reason kung bakit hindi po tayo nakakapaglingkod is simply because hindi po available ang ating puso sa ating Panginoon. Meron namang ministry sa church, meron ka namang pwedeng maitulong, pwede ka namang tumulong, pero totoo hindi po natin ginagawa. Ano pong reason? Kasi po ang problema po ay ang ating mga puso. Kaya mga kapatid, ngayon pong buwan ng Agosto, sasagutin po natin yung pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. It's as if the Lord is calling you right now. Tumatawag po siya. Ano pong gagawin nyo? Sasagutin o papatayin? Yeah po. Sino po dito kapag may tumatawag, let's say tumatawag yung boss nyo, hindi nyo sinasagot? Okay, tumatawag yung kaibigan nyo kasi alam nyo na naman, ay, tumatawag si pastor. May papagawa na naman to. Tumatawag si Jack, may uutos na naman to. Ano pong ginagawa nyo? Madalas, hindi po natin sinasagot. Ako po, magiging honest po ako sa inyo ha. Kapag meron pong tumatawag sa akin, tapos feeling ko utusan ako, minsan hindi ko po talaga sinasagot. Kasi pinag-iisipan ko muna. Kung oo, ako hindi. Madalas ang ginagawa po natin, hindi mo muna sasagutin, tapos mag-chat-chat ka na lang. Okay? I-chat-chat mo na lang kung ano yung gusto mong gawin or kung ano yung gusto mong sabihin. And oftentimes, madalas po, ganito po ang ginagawa nating mga Kristiyano. Kapag tumatawag po ang Diyos sa atin at ang gusto pong sabihin sa atin ni Lord, nak, maglingkod ka sa akin, madalas ganito po ang sagot natin. Lord, hindi ko sasagutin yung tawag mo, i-chat-chat ko na lang. I'm not ready. Yan po ang title ng ating message sa umaga po na to. I am not ready. Sabihin nyo nga po, I'm not ready. Yung title lang po, yan ha. Pero sana po, ready na kayo ngayon. Okay? Ready na po ba kayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen? So ready na po ba tayong sumagot sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon? Amen. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Minsan po, may mga tao, may mga Kristiyano, pag tinawag ni Lord sa ministry, ang sagot kagad nila, Lord, I'm not ready. Kagaya po ng ginawa ni Moses. Binasa na po natin kanina yung talataan. But again, hayaan niyo po na basahin ko para mas ma-familiarize po tayo. Exodus chapter 3, verses 9 to 10. Ito po ang sabi po dyan. And now behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Mga kapatid, maganda po makita natin yung konteksto. Ano po ba yung nangyayari sa mga talataan po na yan? Now, if you're familiar, in the book of Exodus, alam po natin na sa aklat po ng Exodus, nagsimula po ito na ang bayan po ng Israel ay nasa loob po ng Ehipto. Ama po? During the time of Joseph, naalala po natin yung story, pinapunta po niya ang kanyang pamilya sa Egypt dahil nagkaroon po ng famine. At doon daw po sa Egypt ay dumami ang mga Hudyo. At nung namatay daw po yung paraon na nakakakilala kay Joseph, naging mahigpit, o ang ibig sabihin po, naging, tawag dito, masama yung pakikitungo nung Pharaoh sa mga Hudyo. Kaya dito po ngayon na-introduce etong si Moses. Isang batang Hudyo na inampon ng prinsesa ng Egypt, okay, for 40 years, siya po ay nanatili sa Ehipto, and then pagkatapos po nun, dahil meron siyang nagawang isang bagay, nalala niyo ba yung story? Meron po siyang pinatay na Egyptian soldier dahil binubugbog yung isang kapwa niya Hudyo, at may nakaalam po noon. Sobrang natakot po si Moses. Sabi niya, hala, baka may makaalam nung ginawa ko. Umalis po siya sa Egypt, nagpunta po sa Midian. At doon po sa Midian, sa loob po ng 40 years, mga kapatid, sa loob po ng 40 years, doon po siya nanatili at doon po siya nagkaroon ng pamilya. Pagdating po ngayon ng Exodus chapter 3, now that's the context. Kung babasahin po natin yung mga talataan po doon, habang pinapastulan daw po ni Moses ang mga alagang hayop ng kanyang biyenan na si Jethro, ay meron daw po siyang nakitang isang burning bush na hindi daw po natutupok. Nasusunog pero hindi nauubos.
Kaya nilapitan daw po yun ni Moses. At dito po, nakikita natin yung isang pagkakataon kung saan kinausap po ng Diyos sa pamagitan ng burning bush si Moses. Nakita po natin? During that time, si Moses po ay 80 years na po. 80 years old. 40 years, nagstay siya sa Egypt. Another 40 years, nasa Midian siya. Nung nag-80 na po si Moses, tinawag po siya ng ating Panginoon at meron pong ipapagawang trabaho kay Moses. Alam niyo po, kung titingnan po natin mabuti, sa talataan po na to, kung titignan natin, ang totoo po si Moses, may bago ng buhay. Tama po? Ang totoo, pwede na pong ipagpatuloy ni Moses yung buhay niya sa Midian nang hindi na po bumabalik sa Egypt. Bakit? Kasi nga po, pag bumalik siya sa Egypt, pwedeng mamatay siya. Pwedeng ipapatay siya. Bakit? Kasi pinatay niya yung sundalo eh. Galit na galit po sa kanya si Pharaoh eh. Sabi, ba't mo pinapatay yung ba't mo pinatay yung sundalo ko? Talagang papatayin din kita. Ang totoo po, pwede na pong si Moses magpatuloy na lang yung simple niyang buhay sa Midian. Pero pansinin niyo po hindi po nangihingi ng ministry si Moses kay Lord. Sino pong nagbigay sa kanya? Si Lord. Ano po makikita natin dyan? Mga kapatid, Moses was not looking for ministry. God came looking for him. At mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong simulan sa katotohanan na to. Sino po dito nanghihingi ng ministry kay Lord? Minsan hindi po tayo nanghihingi. Tama po, Lord, ayoko ng ministry kasi parang nakakapagod. Ayoko ng ministry kasi baka magastos. Ayoko ng ministry kasi baka mapahiya lang ako, di ba? Alam niyo po, maraming Kristiyano, kahit Christians na po tayo, we're not asking for ministry. Ayaw nating maglingkod kay Lord, kagaya ni Moses. Mga kapatid, during that time, kontento na po si Moses sa kanyang buhay. Meron siyang asawa, may pamilya siya, nabubuhay naman siya, nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Sabi niya, Lord, ayoko na maglingkod sa inyo. Okay na po ako dito. Hindi po nangihingi ng ministry si Moses. Pero ito po ang twist. Kahit hindi siya nangihingi, siya po ang hinanap ng ating Panginoon. Mga kapatid, ayun po yung mensahe ng Diyos sa atin sa umaga na to. Kahit po ayaw niyo ng ministry, hahanapin po kayo ni Lord at bibigyan po niya kayo ng ministry. Kahit po ayaw niyo maglingkod kay Lord, kakatukin po ni Lord ang puso niyo at sasabihin niya sa inyo, Nak, paglingkuran mo naman ako. Nak, gamitin mo naman yung buhay mo para sa akin. Nak, yung talento mo, wag mo namang sayangin. Gamitin mo para sa akin. Nakukuha po natin? So kahit ayaw po natin, tayo po ang hahanapin ng ating Panginoon. So kung titingnan po natin dito, ano po ba yung trabaho na ibinigay po ni Lord kay Moses? Balikan po natin yung talataan. Sabi po doon ay ganito. Sabi po doon, sa verse 10, sabi ni God kay Moses, Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Tingnan niyo po nananahimik si Moses. Bigla siyang tatawagin ni Lord, tapos bibigyan po siya ng hindi po simpleng ministry. Alam niyo po, hindi po malit na ministry yung inihingi ni Lord kay Moses. Ano pong sabi ni Lord? Sabi niya, ipapadala kita kay Paraon para yung bayan ng Israel, yung bayan ko, makalaya na sa Egypt. Madali lang pong pakinggan, pero ang totoo, napakabigat po na ministry. Napakabigat po na trabaho yung pinapagawa kay Moses. Alam niyo po, it's as if the Lord is telling Moses, ganito, simple lang naman yan Tinatawagan kita, pumunta ka dun sa Malacanang. Kausapin mo ang ating Pangulo at sabihin mo sa kanya, palayain ang mga Pilipino. Parang ganun po. Kaya niyo pong gawin yon? Bigla na lang akong dadirect dun sa Pharaoh. Bigla na lang kayo pupunta sa presidente ng bansa. Kakausapin niyo na, palayain mo na kami. Madali lang po pakinggan. Pero totoo, napakahirap na trabaho. Ganun po yung pinagawa ni Lord kay Moses. Sabi niya, Moses, may bibigay ako sa iyong trabaho at hindi ito madali. Kaya po ang sagot po kagad ni Moses, Naku Lord, no, I'm not ready. Hindi pa ako handa. Kaya yan po yung tanong na sasagutin natin ngayon. Why do we keep saying, I'm not ready when God calls us to serve? 3 reason po yung ibibigay ko sa inyo. Bakit nga po ba madalas, pag tinawag tayo ni Lord, ang sagot kagad natin, Lord, hindi pa po ako ready. Lord, I'm not yet ready. 3 dahilan. Ito po yung unang reason. Number 1, because we choose excuses over obedience. Maraming Kristiyano po, hindi kaagad nakakasagot sa tawag ni Lord sa ministry. Bakit? Inuuna po ang dahilan, ang excuses, bago ang pagsunod. Okay? May reklamo muna bago sumunod. Tingnan niyo po ito po, napakaganda po. By the way, ang mga talataan po talaga natin, buong chapter 3 saka chapter 4. Kaya tatalon-talon po tayo sa mga talataan na yan. Tingnan niyo po kung paano po
nag-reply si Moses. Chinat ni Lord si Moses, no? Sabi ni Moses, sabi ni God, sabi niya, Moses, may pagagawa ako sa iyo. Ang ipapagawa ko sa iyo, ikaw ang mangunguna, papangunahan mo ang Israel, kailangan makalaya na sila from Egypt. Ano pong unang excuse si Moses? Ang sabi po ni Moses, Lord, who am I? Diba? Sino po dito ganyan kagad yung tugon kay Lord? Yung kapag, nak, may papagawa ako sa iyo, Lord, wag ako. Sino ba ako? Hindi ko kaya yan. Nakita po natin, tingnan niyo po, paano po sinabi ni Moses yan? Verse 11, But Moses said to God, Lord, who am I? Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? Valid po ba? Valid po ba na reason? Hindi, totoo po kung kayo po si Moses. Valid po ba? Pwede po natin sabihin, Pastor, parang valid naman. Kasi ang totoo, si Moses pastol siya during that time. Tapos bigla kang pupunta kay Pharaoh, parang hindi match. Di ba? Kung magpapadala po, kung ako po si Moses, sabihin ko kay Lord, Lord, kung magpapadala ka doon ng kakausap kay Pharaoh, magpadala ka doon ng attorney. Yung nakapagtapos sa pag-aaral, wag ako. Simpleng tao lang ako, shepherd lang ako. Ang tanong kagad, who am I? Sino ba ako, Lord? Hindi ko kaya yan. Hindi ko karapat-dapat dyan. Nakita po natin, madalas may mga excuses tayo. Valid po ba? Pwede natin sabihin na, Pastor, parang valid naman. Diba? At alam niyo po, tumugon si Lord. Mamaya ko po ibibigay ko ano po yung tugon ni Lord. Pero may pangalawa pong excuse si Moses pa. Meron pa siya pangalawang tanong. Hindi po siya natapos yan sa, Lord, who am I? Ito po yung pangalawang excuse ni Moses. Pangalawang sabi niya, who are you and what I shall say to them? Diba? Sabi po ni Moses, Lord, sino po ba? Ano po ba yung pangalan niyo? Ano po yung sasabihin ko sa bayan ng Israel? Tingnan niyo po, pagdating po ng verse 13. Then Moses said to God, Lord, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers have sent me to you, and they ask me, what is his name? What shall I say to them? Nakita po ninyo, ang daming dahilan ni Moses eh. Yung una, ang sabi ni Moses, Lord, bakit ako? Pangalawa, sabi niya, Lord, ano pong pangalan niyo? Paano ko ipapakilala? Alam niyo po, this is very important. Why? Because during that time, sa Egypt po, ang mga Israelita, sanay po sila sa konsepto na meron pong Diyos. Kasi po ang mga taga-Egypt po, ang mga Ehipsyo, marami po silang Diyos na sinasamba. At yung Diyos na sinasamba po nila, may pangalan po yun. May mga pangalan. Kaya po sabi ni Moses kay Lord, Lord, pagpupunta ako doon, tapos sasabihin ko sa kanila, pinadala ako ni Lord. Tanong po agad nila, sinong Lord? Dami-daming Diyos dito eh. Dami-daming Diyos dito na kinikilala. Sino yung nagpadala sa'yo? Sino sa maraming Diyos na to? Kaya ang tanong po agad ni Moses, sabi niya, Lord, ano po bang pangalan niyo at ano po ang sasabihin ko sa kanila? Nakita po ninyo? Diba? Kanina, ang kine-question lang po ni Moses yung pagkatao niya, Lord, sino ko? Pangalawang kine-question na po niya, ano yung sasabihin ko, Lord? Ang dami pong dahilan. Diba? Minsan ganyan din po tayo. I-assign ka ni leader, sister, brother, ikaw nga mag-lead ng devotion sa ating life group next week. Ulo, anong sasabihin ko dun? Hindi naman ako marunong dyan. Di ba? Hindi ko alam, wag ako leader, wag ako pastor, wag niyo akong i-assign. Anong sasabihin ko? Hindi ko kaya. Di ba? Parang tayo lang din si Moses minsan eh. Pag ninatawag tayo ni Lord, hindi ko kaya. Anong gagawin ko doon? Wala. Kaya po madalas din na po tayo nakakapaglingkod. Yan po ang pangalawang excuse si Moses. Meron po pong pangatlo. Tingnan niyo po matapos po niyan, may pangatlo pa siyang reply kay Lord. Sabi po ni Moses kay Lord, Lord, sabi niya, what if they don't believe me? Di ba? Lord, sino ako para pumunta kay Pharaoh? Pangalawa, sabi niya, Lord, anong sasabihin ko sa kanila? Pangatlong sabi ni Moses, Lord, paano pag hindi nila ako pinaniwalaan? Tingnan po natin ang verse. Exodus chapter 4, verse 1. Ang sabi po ni Moses doon, then Moses answered, Lord, but behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, the Lord did not appear to you. Sabi niya, Lord, hindi nila ako paniniwalaan. Ang dami pong excuse ni Moses, no? Hindi po nauubos. At totoo, may mga tugon po si Lord dyan. Mamaya ako ipapakita sa inyo yung reply ni Lord para mas maganda, mas exciting. Ngayon po, pinapakita ko pa lang, ang daming dahilan ni Moses. Di ba? Minsan pag ganyan po ikausap nyo, anong nararamdaman nyo? Yung pag may inuutusan kayo sa maraming dahilan, napipikon po ba kayo? Yung totoo, naasar po kayo? Ang bait nyo naman. Si Lord nga po, mamaya makikita nyo, nagalit eh. Basahin ko sa inyo yung verse, nagalit si Lord. Siyempre, kung ganyan ba naman katigas yung ulo nung kausap mo, talagang magagalit ka. Ang daming dahilan. Sabi ni Moses, Lord, paano pag di nila ako pinaniwalaan? Siyempre, tumugon na naman si Lord. Meron po siyang tugon. Meron pa siyang pang-apat na excuse.
Ito na po yung last. Tingnan niyo po, ano po excuse ni Moses? Sabi niya, Lord, hindi po ako magaling magsalita. Sabi niya, I am not eloquent. Di ba? Tingnan niyo po isang utos ni Lord, 4 na dahilan kagad ang binigay ni Moses. Sino po yung ganun yung mga anak ninyo? Isang utos, ang daming dahilan. Nak, bili ka ng suka. Nay, mainit. Nay, maaga pa. Nay, walang barya. Lahat ng dahilan ng anak natin. Nay, gumagawa ko ng assignment. Di ba? Isa lang ang utos ni Lord. Ang kailangan mo lang namang gawin, yes, Lord, susunod ako. Ang dami pang dahilan. Sabi ni Moses, Lord, sino ko? Lord, anong sasabihin ko? Lord, paano pag di ako pinaniwalaan? Lord, hindi ko po kaya. I'm not a good speaker. Sabi niya, hindi po ako marunong magsalita. Tingnan niyo po yung verse. But Moses said to the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. Sabi niya, Lord, sa Tagalog po, sabi niya, makapal yung dila ko. Hindi po ako magaling magsalita. Si pastor na lang ang ipadala niyo. Di ba? Minsan ganyan po tayo Sister, ikaw mag-lead ng devotion. Ay, sila joke na lang, sila yung magaling. Hindi ako marunong sa ganyan. Ang dami po nating dahilan. Balikan lang po natin yung 4 na dahilan po na. Tanungin ko po kayo, totoo, valid po ba? With all honesty. Sige po, ganito, wag muna nating i-judge si Moses. Wag muna po nating i-judge si Moses. Valid po ba yung reason niya kung bakit ayaw niyang tumugon kay Lord? Alam niyo po, humanly speaking, kung titignan natin, pwede po natin sabing valid. Totoo po yun, kahit ako po si Moses i-justify ko po yun, Lord, kung gusto niyo po ng someone nakakausap kay Pharaoh, magpadala po kayo ng better kaysa sa akin. Wag po ako. Not me, wag ako. Kasi hindi po ako paniniwalaan ng mga tao at hindi po ako magaling magsalita. Tama po? Di ba kahit saan pong larang, halimbawa po ganito. Sige po, lalaban ng Pilipinas sa Olympics ng boxing. Ako po ba ipapadala niyo o si Manny Pacquiao? Sige po, sino po? Siyempre si Manny Pacquiao. Di ba? Kasi talaga boxingero yun. Hindi ka magpapadala ng pastor sa boxing ring, di ba? Nakita mo natin? So ganun din po yun, parang si Moses, sabi niya, Lord, wag ako. Hindi ako fit dyan sa tawag mo na yan. Kung ang utos mo sa akin, alagaan ko yung mga tupa, gagawin ko yan, Lord. Siyempre yung kaya ko yun, field ko yun shepherd ako Pero yung pupunta ako kay Pharaoh, may ikipag-usap, Lord, merong mas magaling. Wag ako, valid naman yung reason ni Moses. Tama po ba? Human speaking, pwede po natin sabihing valid. Pero mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ng salita ng Diyos. Lagi niyo po tatandaan to. Valid reasons can become sinful excuses when they keep us from obeying God. Mga kapatid, ito po ang sabihin ko sa inyo. Madalas, pag may pinapagawa po si Lord sa atin, totoo naman, valid yung reason ninyo. Pwede pong valid yun. Pero mga kapatid, kapag yung valid na reason po na yun, ay naging dahilan para hindi ka na sumunod kay Lord, yung valid na reason po na yun nagiging kasalanan. Nakita po natin? Mga kapatid, again, hindi po natin ginajudge si Moses. Pwedeng natatakot siya. Tama po ba? Nakakatakot naman talaga yung utos ni Lord Diba? Nakakatakot naman talaga yung papagawa sa kanya. Kaya mga kapatid, pwedeng sabihin natin, Lord, baka natatakot lang si Moses. Baka kailangan niya na ng konting boost. Baka kailangan niya ng konting training. Baka kailangan lang niya ng konting encouragement. Baka takot lang siya. Valid naman yung reason. But again, mga kapatid, lagi niyo po tatandaan to. Kahit anong reason po ang ibigay niyo kay Lord, kung yung reason po na yun yung nagiging dahilan sa hindi po ninyo pagsunod, ibig sabihin po, nagiging kasalanan po yung excuses natin na yun. Valid po yung mga sinabi ni Moses. Pero ang totoo, kung titignan natin, naging kasalanan. Bakit? Kasi tumanggi po siya sa pagkakatawag ng ating Panginoon. Dito po natin makikita mga kapatid na ang issue po talaga trust. Tiwala po sa ating Panginoon. Obedience is not primarily an issue of ability. It is an issue of trust. Ang totoo, pwede nating sabihin na, Pastor, baka kaya tumatanggi si Moses sa pagkakatawag ni Lord. Kasi totoo, hindi niya kaya. Alam niyo po mga kapatid, madalas naman talaga hindi po natin kaya ang ministry. Grace lang po ni Lord yan. Kaya sa lahat po ng naglilingkod, hindi po sa atin hinihingi ni Lord na maging magaling ka kagad. Ang hinihingi po sa atin ni Lord, magtiwala ka sa akin na kahit gaano pa kalaki yung ministry na ibibigay ko sa iyo at feeling mo hindi mo kaya, kaya ko. Bakit? Kasi sa tuwing naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, hindi naman po yung usay natin yung ginagamit natin. Ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya minsan po, natatakot tayong tumugon kay Lord sa paglilingkod. Bakit? Kasi ang totoo, ang issue po natin, yung puso natin. Hindi natin kayang magtiwala kay Lord na kaya natin gawin to sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung gusto niyo po makapaglingkod kay Lord, ang unang-unang kailangan po natin gawin, magtiwala tayo kay Lord.
Lord, magtitiwala kami na kahit hindi kami karapat-dapat sa ministry na yan, kahit hindi namin kaya yung ministry na yan dahil mahina kami, makapangyarihan ka at ikaw ang kikilos sa aming buhay. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, kapag ganun po yung prinsipyo natin, yung mga excuses po natin, nawawala. So mga kapatid, ano po yung unang reason? Bakit daw po tayo madalas nag-reply kay Lord, Lord, hindi pa ako ready? Kasi inuuna natin ang excuses bago ang obedience. Pangalawang dahilan, ididiretso ko na po doon kasi connected dyan po yun. Pangalawang reason po, bakit tayong mga tao madalas ang reply kay Lord, I'm not ready? Kasi ito po ang dahilan. We put self before God. Inuuna po natin, we put self first before God. Inuuna daw po natin ang ating sarili. Balikan lang po natin yung mga tanong ni Moses kanina. Basinan niyo po ito ha. Lahat po ng excuses ni Moses, kanino po nakatuon? Sa sarili niya. Ito po ang unang dahilan ni Moses ba't ayaw niya mag-serve kay Lord. Una, sabi po ni Moses, Lord, sino ko? Para maglingkod sa iyo. Who am I? Alam niyo po kung ano po yung tugon ni Lord dyan? Ito po ang sabi ni Lord. God said, but I will be with you. Tingnan niyo po Verse 11, kinwestiyon ni Moses yung kakayahan niya. Verse 12, ang sagot po ni Lord kay Moses ganito, ang tanong mo, who am I? Ang sagot ko sa iyo, I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Ano pong ginagawa ni God kay Moses? Tinatanggal po ni God yung pagtingin ni Moses sa sarili niya. Bakit? Kasi alam po ng Diyos ang problema ni Moses ganito. Alam mo Moses, ba't di ka nakakapag-serve sa akin? Nakatingin ka sa sarili mo Laging sa kaya mong gawin, laging sa kung anong meron ka. Nakalimutan mo na hindi naman patungkol sa iyong ministry, patungkol sa akin. Kaya ano pong reminder ni Lord sa kanya? Moses, ang tanong mo, who am I? Itong sagot ko sa iyo, I will be with you. Sobrang sarap po niyang katotohanan na yan mga kapatid. Imagine niyo po every time na nagsiserve tayo kay Lord, ang sabihin sa atin ni Lord, kaya mo yan. Bakit Lord? Kinakabahan ako. I will be with you. Sarap po no? Kapag alam mo, nakasama mo si Lord sa ministry na ginagawa mo, alam mo na kaya mo. Pangalawa, pansinin niyo po, ano po yung tanong ni Moses? Lord, sino ka? Anong pangalan mo? At ano yung sasabihin ko sa mga tao? Tingnan niyo po, ano pong tugon ni Lord Again, si Moses, nakatingin sa sarili niya, si God, nire-reveal po niya yung sarili niya. Ang sabi po ni God ganito, God said to Moses, I am who I am. Napakaganda po, no? Nagpakilala si Lord. And He said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. Imagine niyo po kay Moses po ibinigay ng Diyos ang kanyang pangalan magpakailanman. Kung meron pong tao na naunang nakarinig ng revelation ng pangalan ng Diyos na I am who I am, sino po yun? Si Moses. Ang question kagad ni Moses kay sarili niya, Lord, kaya ko ba? Lord, paano ko kayo ipapakilala? Lord, anong sasabihin ko sa kanila? Pasinin niyo po, ano pong sagot ni Lord? I am who I am. Ano pong point ni God? Ba't po sinabi ni God kay Moses yan? Ano pong tanong ni Moses kanina? Sabi niya, Lord, who am I? Anong sagot ni Lord? I am who I am. Ano pong punto? Simple lang, again mga kapatid. Tinatanggal po ng Diyos ang pagtingin natin sa ating sarili. Bakit? Kasi kapag tayo po laging nakatingin sa ating sarili at lagi nating tanong, Lord, kaya ko ba? Lord, sino ba ako? Alam niyo po, ano lang reminder sa atin ni Lord, maglingkod ka sa akin. Bakit ako maglilingkod sa iyo, Lord? Ang sagot po ni Lord, because I am who I am. Ako ang Diyos na dapat pinaglilingkuran. Ako ang Diyos na lagi ninyong kasama. Ako ang Diyos na mga pangyarihan. Ako ang Diyos na nararapat ng lahat ng uri ng pagsamba ninyo. Kaya dapat kayong maglingkod sa akin. Nakita po natin? After makita ni Moses yung kaliitan niya, pinakita ng Diyos ang kalakihan niya. Sabi niya, I am who I am. Pangatlong excuse po ni Moses. Anong sabi ni Moses? Sabi niya, Lord, what if they don't believe me? Lord, paano pag hindi nila ako pinaniwalaan? Ano pong tugon ni Lord? Tingnan niyo po binigyan po ni Lord si Moses ng kapangyarihan. Sabi niya, magpakita ka ng miracle sa kanila. Ano po yung miracle? Huwag na po natin basahin. Sabi niya, ano bang hawak mo? Ay, yung tungkod ko po, Lord. O, bitawan mo yung tungkod mo. Ano pong nangyari sa tungkod? Naging ahas. Natakot po si Moses.
Sabi ni Lord, kunin mo sa buntot. Kinuha niya sa buntot, naging tungkod uli. Sabi niya, ipasok mo yung kamay mo sa cloak mo. Pinasok po niya. Paglabas, nagkaroon po ng ketong. Nagkaroon ng leprosy. Sabi niya, ibalik mo uli. Binalik niya, paglabas, okay na uli. Ano pong punto? Minsan po tayong mga tao, feeling natin hindi natin kaya. Ano pong pinuprove ni God dito? Sabi niya, alam ko naman di nyo kaya. Pero don't worry, I can do miracle through you. Makakagawa ako ng mga kamangamanghang bagay sa pamamagitan ninyo kahit kayo'y mga mahihina. Nakita po natin? Grabe po yung switch, no? Grabe po yung paglipat ni Lord ng paningin. Na imbis daw po tingnan natin yung sarili natin, tignan natin kung ano yung kayang gawin ni Lord. Huwag po natin isipin na, Lord, hindi na ako maglilingkod sa inyo kasi parang feeling ko naman wala na akong may dadagdag. Ang dami na pong leader sa katedral. Ang dami na pong naglilingkod sa church namin. Parang hindi naman na kailangan yung presence ko. Ano pa bang maiaambag ko doon? Mga kapatid, huwag niyo pong maliitin yung maiaambag niyo sa church. Huwag niyo pong maliitin yung maiaambag niyo para sa kingdom ni God. Hindi niyo po alam, baka sa pamamagitan ng ministry ninyo, maraming taong makakilala dahil kumilos si Lord sa inyong buhay at nakagawa kayo ng mga kamangha-manghang bagay. Nakita po natin? So huwag po natin sabihin na, Lord, I'm not yet ready. Hindi mo na ako maglilingkod. Kasi ala naman akong kayang gawin. Sabi ni Lord, wala kang kayang gawin. Pero ako, meron akong kayang gawin sa pamamagitan mo. Nakita po natin? Okay? So parang si Moses, 3 excuses niya, sinagot kaagad ni Lord. O pang-apat po, ito po yung pang-apat na excuse ni Moses. Sabi ni Moses, Lord, ito talaga Lord, palagay ko, wala ka nang magagawa dito eh. Sabi niya, hindi po ako magaling magsalita. Alam niyo po kung ano pong sagot ni Lord? Grabe po talaga to, nakakahiya na tong si Moses, ang daming dahilan eh. Ang sagot po ni Lord, ganito. Verse 12, I will be your mouth. Grabe po, no? Siguro parang sabi ni Moses, eto na talaga yung huling huling alas ko kay Lord. Para hindi ako tumugon sa tawag niya sa akin sa paglilingkod. Sasabihin ko na talaga yung totoo. Lord, hindi po ako good speaker. Lord, bulol po ako. Lord, talaga pong nag-stutter ako pag kinakabahan ako. Hindi ko po kayang magsalita. Anong sagot ni Lord? Don't worry, ako nang bahala sa'yo. I will be your mouth. Mga kapatid, kapag si Lord na po yung mouth natin, hindi ka na makakatanggi. Tama po ba? Sabi niya, ako na magsasalita para sa'yo. Umuo ka lang. Huwag ka lang sumagot na I'm not ready. Huwag ka lang sumagot na unavailable ka. Tumugon ka lang. Unahin mo ako bago ang iyong sarili. Nakita po natin. Grabe po si Lord, no? Lahat ng tanong natin, lahat ng excuses natin, meron pong sagot si Lord. Kaya totoo mga kapatid, ito po sabihin ko sa inyo. Dito po sa church natin, pag sinabi po ng mga manggagawa natin na maglingkod kayo, kahit ano pong excuse ninyo, may tugon po si Lord. Ano po excuse natin? Lord, wala akong time. Hindi po totoo yun na wala kayong time. Hindi lang po tayo marunong mag-manage ng time. Lord, kasi hindi ako magaling. Hindi po totoo na wala kayong galing. Pag binasa po natin ang Bible, lahat ng Kristiyano merong spiritual gift na pwedeng gamitin kay Lord. Amen po ba? Ano ba pong mga dinadahilan natin? Lord, Pastor, nagpapalaki pa ako ng mga anak. Tsaka na, pag malaki na yung anak ko, tsaka na ako maglilingkod. Alam niyo po kung ano pong sabi ni Lord? Basahin niyo po Ecclesiastes, Remember your Creator in the days of your youth. Hanggat bata ka pa, wag mong hintayin magkarayuma ka na. Sabi po ni Solomon. Wag mong hintayin lumabo yung mata mo bago ka maglingkod kay Lord. Wag mong hintayin maubos na yung ngipin mo at pumuti na yung buhok mo bago ka maglingkod kay Lord. Wag mo sabihin na, kasi, Pastor, nagpapalaki pa kami ng anak. Mga kapatid, totoo naman po, valid na reason po yung family natin. May mga anak tayong pinapalaki, pero hadlang po ba yun? Ibig sabihin natin, Lord, mas mahal ko yung anak ko eh. Gusto niyo po ba i-test kayo ni Lord parang sa Abraham? O sige nga, hindi ka na naglilingkod sa akin dahil sa anak mo, ialay mo yung anak mo sa akin. Gusto niyo po dumating tayo sa ganung panahon? Di ba sabi ni God kay Abraham, Abraham, sino bang mas mahal mo? Ako, si Isaac. Lord, kayo. O sige, alay mo sa akin yung anak mo. Gusto niyo po ba kunin pa sa atin ni Lord yung mga bagay na importante sa atin para lang ipakita ni Lord na maglingkod ka sa akin? Paglingkuran mo ko. Nakita po natin, lahat po ng excuses natin, meron pong tagon si Lord dyan. Basahin niyo po uli mamaya pag uwi niyo, Exodus 3-4. Matutuwa talaga kayo kung paano po nag-usap si God at si Moses eh. Bakit? Kasi makikita natin na kahit anong sabihin ni Moses, hindi po uubra sa sinabi ni Lord na, nak, sumunod ka lang, maglingkod ka sa akin. Huwag ka na magdahilan. Umuo ka na lang. Kasi wala naman po talaga tayong magagawa kundi maglingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, lagi niyo po tatandaan to. God's answer to Moses, insecurity was not self-confidence. It was His presence. Ang ganda po, no?
Hindi po sinabi ni Lord kay Moses na, sabi ni Moses, Lord, hindi ko po kaya. Ano sabi ni Moses? Hindi, kaya mo yan. Magaling ka. Kaya mo yan. Hindi. Sabi ni God, hindi mo kaya, pero wag kang mag-alala, kaya ko. Di ba? Yung assurance mo, hindi yung confidence eh. Kasi minsan nakala natin, hindi, Pastor, maglilingkod na ako kay Lord kapag kasing confident na kita. Alam niyo po, pag hinintay niyo po na maging confident kayo, hindi po kayo makakapaglingkod kay Lord. Kasi kami po mga workers niyo, alam niyo po ba tuwing tatayo kami dito, kinakabahan pa din kami? Ano ba kala niyo po sa amin pag naglilingkod, parang wala nang kaba? Siguro parang normal na lang sa kanila yung mag-ministry, no? Siguro pag naglilingkod sila, parang humihinga na lang. Hindi po. Lagi po talaga nakakatakot ang paglilingkod kay Lord. Pero bakit po kami nakakatayo sa inyo? Alam niyo ba kung bakit? Not because we are confident, but because of the presence of God. Dahil lang po sa Diyos. Kung kakayahan lang po ang titignan natin, hindi po tayo magiging confident. Kaya ang assurance po natin, mga kapatid, tayo pong lahat ay may Panginoon sa ating buhay at siya po magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya pansinin niyo po, ano pong sabi ni God? I am who I am. Mga kapatid, yan po dapat yung maging reminder sa atin bilang mga Kristiyano. Pag ang tanong natin, Lord, bakit ba ako kailangan maglingkod sa inyo? Bumalik lang po kayo dyan. Because God is. Because He is worthy of your life. Lord, bakit ba kailangan kong gamitin yung talento ko na to sa'yo? Kasi worthy si Lord. Because He is worthy of that talent na ibigay mo kay Lord. Lord, bakit ba kailangan ko ubusin ko yung oras ko? Sana nagpapahinga na lang ako sa bahay, pero bakit kailangan pumunta pa ako sa church at mag-practice? Bakit ko ba ginagawa to? Because God is. Because He is worthy. Because I am who I am. Ayun po ang sabi ng Diyos. Ibigay mo sa akin yung nararapat sa akin. Ibigay mo sa akin ang paglilingkod. So mga kapatid, pangalawang reason, bakit hindi po tayo nakakatugon kay Lord, at ang laging sagot natin, I'm not yet ready. Kasi madalas, inuuna natin ang sarili bago po ang ating Panginoon. Pangatlong dahilan, mga kapatid, ito na po yung last point natin. Bakit nga ba hindi tayo nakakatugon kay Lord when it comes to ministry? Third reason, because we have an unwilling heart before we become available. Madalas po, kaya hindi tayo nakakapaglingkod kay Lord, kasi ang problema po talaga natin, yung puso natin, ayaw talaga. Pansinin niyo po, ito po di ba kanina po, si Moses ang daming dahilan kay Lord. Tama po? Tapos lahat po nung dahilan na yon, ano pong ginawa ni Lord? Sinagot niya. So ibig sabihin, hindi valid yung reason ni Moses. Tapos pansinin niyo po ito po yung huling sinabi ni Moses kay Lord. Balikan lang po natin. Please send someone else. Tanungin ko po kayo, kapag kayo po nakipag-reason out sa tao, tapos lahat ng reason nyo hindi valid, madalas ano na po ang sagot ninyo? O sige na, okay na. Okay, tama ka, mali ako. Tama po, di ba? Kapag na-prove mo na mali ka at tama sila, ang sagot mo kagad ay, halimbawa po, lagay natin sa senaryo. Let's say, chinat po kayo ni life group leader, sister, brother, meron tayong life group mamayang hapon, alas 3, huwag kang pupunta. Unang dahilan mo, kakain kami ng lunch ng family. Baka hindi ako makahabol. Ang sabi ni leader, hindi, 3 p.m. pa naman. Hanggang 3 ba kayo kakain? Ay, oo nga. Sabi mo, oo nga pala, mga 2:30 lang, tapos na kami. Kaso yung anak ko kasi, ako'y mag-aalaga. Kaya baka hindi ako maka-attend ng live group. Ay, hindi! Yung mga kasama natin, dadalhin din nila yung anak nila. Isama mo yung anak mo. Diba? Oo, sige. Ano pala? Okay, dadalhin ko na lang din yung anak. Ay, sister, hindi pala ako makakapunta ng live group mamaya. Bakit? Kasi, piyesta, traffic, baka hindi tayo makapasok sa church. May ginagawang daan. Sabi niya, ay hindi, hintayin ka namin. Kahit hanggang 5, hintayin ka namin hanggang 5 para makapunta ka lang kahit late. Ano pong gagawin ninyo kung kayo po yung nagdadahilan? Mahihiya na po kayo, di ba? Sige sister, pupunta na ako. Kasi lahat naman pala ng dahilan ko, may sagot kayo Di ba ganun po? Pag nasukol ka na, oo ka na lang. Ito po si Moses, iba. Makikita niyo po yung laman ng puso ni Moses. Lahat ng dahilan niya sinagot ni Lord. Pero pagdating sa dulo, ito pa rin po sinabi niya, Lord, magpadala na lang kayo ng iba. Grabe po, no? Ang tigas po ng ulo ng tao na to. Ang tigas po ng ulo ni Moses. Basahin po natin. But he said, oh my Lord, please. Nakiusap pa po si Moses. Sabi niya, Lord, please send someone else. Magpadala na lang po kayo ng iba. So ano pong makikita natin dito, mga kapatid? Simple lang.
Makikita po natin dyan that the problem wasn't his ability. Hindi naman talaga sa hindi kaya ni Moses. The problem was that he did not want the assignment. Yan po ang totoo. Mga kapatid, kahit ano pong gawin yung pagdadahilan at pagbibigay ng valid na reason kay Lord, ba't hindi ka nag-ministry? Simple lang po. Ang sagot po dyan, ayaw mo kasi. Huwag na po tayo magsinungaling. Kapag hindi po kayo umattend ng life group, kahit anong dahilan pa yan, trabaho, pamilya, anak, family reunion, sabihin nyo lang po ang totoo, ayokong umattend. Yan po totoo. Pagpunta po sa church, kapag hindi po talaga kayo pupunta, pag ayaw nyo pumunta sa church, kahit ano pong gawin ng church natin, hindi po talaga kayo pupunta. Eh kasi masyadong maaga, gawin natin ng 9. Masyado namang late. Saan kami lulugar? Dati 7, sabi mo masyadong maaga, kaya ka nalilate. Nung 9, masyado na kasing late, tinaabutan kami ng lunch. Diba? Ginawa naming 8, ay may work ako pala. Diba? Sabihin na lang po natin, ayaw talaga natin. Mga kapatid, yun po yung nangyari kay Moses. Ang totoo, hindi naman sa hindi niya kayang maglingkod. Ang totoo, hindi naman sa wala siyang kakayahan at wala siyang oras. Ang totoo, Lord, iba na lang ang ipadala niyo. Ayoko talaga maglingkod sa inyo. Pansinin niyo po, ano po naging reaction ni Lord? Ito po sabihin ko sa inyo, gusto niyo po bang magalit si Lord? Wag po kayong gumaya kay Moses. Tingnan niyo po ang nangyari dito. Then the anger of the Lord was kindled. Grabe po, no? Nagalit daw po ang Diyos against Moses and he said, "Is there not Aaron your brother, the Levite? I know that he can speak well. Behold, he is coming out to meet you, and when he sees you, he will be glad in his heart. You shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and I will teach you both what to do. He shall speak to you to the people, and he shall be your mouth, and you shall be as God to him, and take in your hand this staff with which you shall do the signs." Ano po makikita natin doon? Sa sobrang galit po ng Diyos, nagalit siya kay Moses, sabi niya, ganito na nga lang, talagang ang dami mong dahilan. Di ba may kapatid kasi Aaron? O yun, magaling magsalita yun. O sasalubungin ka niya, magkikita kayo, siya nang magsasalita para sa'yo. I will be your mouth at ako din ang magiging mouth ni Aaron. Dalin mo na lang yung tungkod mo, basta mag-yes ka lang. Nakita niyo po? Grabe po si Lord. Ang dami nating dahilan, si Lord, maglingkod ka na. Ano pa bang dinadahilan mo? Alam niyo mo kung pwede lang tayong kutusan ni Lord? Kukutusan talaga tayo ni Lord kasi ang dami nating dahilan Ano ba makikita natin dyan? God's anger reminds us that obedience is not optional. Nakita niyo po? Alam niyo po mga kapatid, kung ayaw niyo po magalit si Lord, sa pagiging suwail natin, pagiging disobedient natin, sumunod po tayo sa Kanya. Huwag na po tayo magdahilan. Minsan nagtataka pa tayo, Lord, ba't ba namin nararanasan to? Bakit ba nahihirapan kami? Lord, ba't ba nagagalit ka sa amin? Ang gusto mo matuwa si Lord, hindi ka sumusunod sa Kanya? May pinapagawa sa'yo si Lord, pinapapunta ka dito ka pumunta, tapos gusto mo matuwa si Lord? Nakita po natin, no. Ang hinihingi po sa atin ni Lord, obedience. May naalala po ako, last January po, mayroon pong isang kabataan na nag-chat po sa akin. Ang ganda po kasi naalala ko lang to, hinanap ko pa sa messenger Meron po isang kabataan na nag-chat sa akin, humingi po ng advice. Leader po siya sa isang church. Hindi po sa church natin pero IRM church din po to. Tinakpan ko na lang po kung sino siya. Okay, ito po yung chat niya sa akin. Sabi niya sa akin, January 9 po yan Sabi niya sa akin, "Good morning po, Pastor. Pwede pong mag-ask ng question related to encouraging an individual to join ministry." Kasi naging leader po siya sa church Tapos meron daw po siyang mga members na ayaw mag-serve kay Lord. So sabi niya, "Pastor, ano po ba yung kailangan kong gawin?" So sabi ko sa kanya, "Hello bro, anong concern natin? Anong concern mo?" So ito po yung tanong niya. Sabi niya, "Iniisip ko po yung prinsipyo ko sa ministry. Na sa ministry, hindi ako para mamilit ng tao to join the ministry." So ang ganda po, sabi niya, "Pastor, kasi yung mga member ko ayaw nila mag-serve kay Lord. Dapat ko po ba silang pilitin?" Diba? Kasi ang prinsipyo ko po, ayoko po namimilit. Iniisip ko po, ano po ba ang need sa ministry? Willingness or obedience? Kung tatanungin ko po kayo, ang ganda po ang tanong, mayroon po siyang dalawang bagay na binanggit dyan. Ministry o willingness or obedience. Sa tingin po ninyo, pagdating sa paglilingkod kay Lord, ano pong mas importante? Taas po ang kamay, nasasabi sa inyo, "Pastor, willingness." Meron? Sino po nagkasabi dito? "Pastor, obedience." Obedience. Ayan, magkaiba po yun. Iba, willingness, iba, obedience. Mga kapatid, yung dalawang bagay na yun, magkakonekta po yan, pero magkaiba po yan Let me give you an example. Halimbawa,
Kapag obedience po ganito, kapag nagsiserve ka kay Lord because of obedience, kahit ayaw mo, gagawin mo. Bakit? Kasi you are obeying. May mga tao naman naglilingkod kay Lord kasi willing. Now the question is this, paano kapag hindi ka na willing? Mag-serve ka pa rin ba? So magkaiba po yun. Kaya ang tanong po nung kabataan na to, sabi niya, Pastor, ano bang mas importante? Ano ba yung una? Willingness o obedience? Alam niyo po, ngayon ko lang naisip yung tamang sagot dyan. Buti na lang nagkaroon tayo ng gantong series. Marereplyan ko na po siya eh. Kasi iniisip ko talaga, ano kayang isasagot ko sa kanya? January 9 pa po yan ha. Buti na lang, sabi ko, buti na lang talaga nagkaroon kami ng series sa ministry. Masasagot ko na yung kabataan na to. Okay? Alam niyo po, ito ba na-realize ko? Alam niyo po, hindi po to issue ng importance. Bakit? Kasi po, I realize, through the life of Moses, na yung willingness, saka po yung obedience, pares na importante. Pares na mahalaga po yan. As we serve the Lord, dapat obedient ka, dapat willing ka din. Kasi kung totoo naman po, kung nag-o-obey ka lang naman, tapos wala naman sa puso mo, huwag ka na lang maglingkod. Di ba? Yung parang sumunod ka kay Lord pero nagdadabog ka, walang willingness. Huwag ka na lang maglingkod kay Lord. Kami na lang ang gagawa. Kasi gagawin pa namin yan na nakangiti. Nakita po natin? So, importante yung obedience, importante din po ang willingness. Pero mga kapatid, meron pong nauuna. Hindi po siya issue ng alin ang mas importante. Ang tanong po dyan, alin po ang nauuna? Mga kapatid, ang mauuna po dyan, obedience. Pansinin niyo po ito Si Moses hindi naman willing. Kung ako po si Lord, halimbawa ako pastor, may kinusap akong miyembro, sabihin ko, kapatid, maglingkod ka kay Lord. Ay, ang daming dahilan, nakaapat na dahilan. Alam niyo po ang gagawin ko? Ayaw mo ba? Sige, hanap na lang ako ng iba. Tama po, maghahanap ako ng willing. Pero pansinin niyo po, bakit si Lord hindi niya sinukuhan si Moses? Kasi po kahit hindi willing si Moses, ang hinihingi po ni Lord obedience. Kahit ayaw mo pang maglingkod sa akin, ang gusto ni Lord, sabi niya, umobey ka muna sa akin. Bakit? Kasi kapag nag-obey ka, eventually magiging willing ka na. Nakita po natin, kaya mga kapatid, sa paglingkod po natin kay Lord, unahin niyo po ang pagsunod. Lord, talagang hindi ko kaya. Lord, talagang hindi pa ako willing. Sumunod ka muna. Kapag sumunod ka kay Lord, magugulat ka na lang habang ginagawa mo yan, may enjoy mo. Tingnan niyo po si Moses. Alam niyo po kung ano po nangyari sa buhay ni Moses? Bigyan ko po kayo ng konting background. 40 years, nasa Egypt po siya. 40 years, umalis siya sa Egypt, nasa Midian. Pagkatapos po ito, alam niyo po anong ginawa ni Moses? 40 years po niyang pinangunahan ng Israel, ang bayan ng Israel. Kung hahatiin niyo po yung buhay ni Moses, 40, 40, 40. Ito po sabihin ko sa inyo, kung hindi po nag-enjoy si Moses sa ministry niya, hindi po yung tatagal ng 40 years. Bakit? Dahil nung sumunod siya kay Lord, binago po ni Lord ang heart niya at yung paglilingkod niya, naging joy po para sa kanya. So ano pong mauuna mga kapatid? Obedience. We obey first. At pagkatapos mong mag-obey, magiging willing ka na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Thank you kay Lord. Makakapag-reply na po ako. Sabi ko, alis buo na sa isip ko, tama na isasagot ko sa kanya. Ito po natin. So mga kapatid, sino po dito willing mag-serve kay Lord? Taas kamay. Willing? Ayan. Praise the Lord. Sino po dito ang obedient kay Lord? Tagal natin nag-usap, di pa rin po kayo obedient. Anyway, may 4 na linggo pa naman. Di ko alam niyo, sino ba yung next natin? Alam ko po si Pastor Mark next week Alam ko ang topic natin. Ano ba yung sa'yo, Pastor Mark? Sino? I'm too small. Next week, Gideon. Ngayon kasi Moses Next week po si Gideon Inutusan din ni Lord. Ang sagot ni Gideon, "Hey Lord, I'm too small." Sino po dito maliit yung tingin nyo sa sarili nyo? Pag maliit tingin, next week po, wag kayo absent. Lalaki po yung tingin nyo sa sarili nyo. Lalaki yung tingin nyo kay Lord. Kaya ko palang maglingkod kay Lord Yan po lagi yun yung mga pag-uusapan natin. I'm not yet ready. I'm too small. Lahat po nung dahilan natin, de-debunk natin yun. Para pagkatapos po ng August, lahat tayo may ministry na. Amen po ba? Amen. Parang ang hina. After po ng August, lahat tayo obedient na kay Lord. Ayan. After ng August, lahat tayo willing na mag-serve kay Lord. Ayan. Ganyan po dapat yung sagot. Merong conviction. Okay? So salamat po sa Panginoon. Bakit? Kasi minsan, kahit hindi po tayo willing, again, ang Diyos po natin, nagpapadala ng tulong. Ganun po ang ginawa ni God. Pinadala po niya sino?
si Aaron. So laktawan na po natin yan. Explain na po natin kanina. As I end, mga kapatid, ilang mga paalala na lang po. God often calls us before we feel ready because His calling depends on His presence, not our preparedness. Lagi po natin tatandaan yan. Bilang mga Kristiyano po, sa pagtawag sa atin ni Lord, kahit hindi ka ready, okay lang yun. Bakit? Kasi ang importante po, kahit hindi ka prepared, si Lord, yung presence niya, nasa iyo. Kaya magagawa mo ang ministry. Kaya mga kapatid, balikan lang po natin yung tawag ni Lord. Okay? Tinatawagan kayo ni Lord ngayon. Ano pong sagot nyo? I'm not ready? Or, baka baguhin na natin. Lord, I'm ready. Amen po ba? Sana ganyan po yung tugon natin. Lord, natatakot ako. Lord, di ko alam kung kaya ko. Pero okay lang yan. Kasi gusto mo mag-obey ako, I'm ready. Susunod po ako sa inyo. God is not looking for people who feel ready. He's looking for people who trust His presence enough to say yes. At sana dumating po yung panahon na tayo lahat bilang magkakapatid, magsabi tayo ng, yes Lord, susunod po ako sa inyo. I will end with this verse, Luke chapter 22, verse 42. Ang isang example po talaga ng obedient heart sa paglilingkod kay Lord, wala na bang iba kundi si Jesus Christ. Nung tinawag po ng Diyos si Moses, ang dami niyang binigay na dahilan. To the point na nagalit pa po si Lord. Tama po, nagalit pa po ang Diyos Ama. Pero imagine niyo po, si God, may pinagawa si God kay Jesus Christ. Ito pong sabi ni Jesus. Sabi niya, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Grabe po, no? Sobrang iba yung sagot ni Jesus sa sagot ni Moses. Ang sabi ni God kay Moses, Moses, may bibigay ako sa iyong ministry. Ang sabi ni Moses, Lord, sino ako? Hindi ko kaya yan. Lord, iba na lang. Si Jesus, ang sabi ni Lord, Nak, may papagawa ako sa iyo. Ibibigay mo yung buhay mo sa maraming tao. Mamamatay ka para sa kanila. Ano po sagot ni Jesus? Not my will. Hindi po kalooban ko. But let your will be done. Sana ganoon din po itugon natin kay Lord pag tinawag niya tayo. Sabihin natin, Lord, natatakot ako, Lord. Hindi ako sure kung kaya ko, but not my will. Let your will be done. Mga kapatid, sama-sama po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat.